Mula sa tahanan hanggang sa bawat sulok ng lipunan, halina't pakinggan ang tinig ng kababaihan. Isang oras ng makabuluhang talakayan tungkol sa karapatan, karanasan, at hamon na hinaharap ng kababaihan. Tumutok tuwing Biyernes, 1:00 ng hapon sa Radyo Magazine 1278 AM at Capital 104.3 FM. Sumali sa online usapan sa ating live stream sa Facebook page ng Philippine Commission on Women, Radyo Magazine, at The Capital FM at sa YouTube channel ng Radyo Magazine. Sabado replay, meron din tuwing 12:00 ng tanghali sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, TV Plus Channel 3 at the For the Box Channels 45 hanggang 49. Makinig, manood, at manindigan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madahalaga niya. TNK Day Pilipinas, kayo po ay nakatutok sa programang tumatalakay sa gender equality at women empowerment. Mula po sa Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, ako po si Sharon Enriquez. At mula naman po sa Philippine Commission on Women, ako po si Jessel Aquino. At welcome po sa ating programang Tinig ng Kababaihan. Happy TNK Day, Miss Sharon! Same to you! At happy TNK listening din po sa lahat ng ating tagapakinig sa Radio Magazine Capital 104.3 FM at maging sa PBS Receiver app. Happy TNK viewing din po sa lahat ng nakatutok sa ating live stream sa Facebook ng PCW, Radyo Magazine at Capital 104.3 FM. At mga ka-TNK, kung hindi pa po kayo naka-follow sa aming Facebook, please like and follow na po ang Facebook pages ng Philippine Commission on Women, Radyo Magazine 1278 AM, 104.3 The Capital at Radyo Pilipinas. At pwede rin po kayong mag-join sa ating Facebook channel at sa Gadvocates Community Facebook group. At kung mas maluwag po ang schedule nyo tuwing Sabado, inaanyayahan po namin kayong makinig at manood ng TNK replay tuwing 12:00 po yan ng tanghali hanggang 1:00 ng hapon sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 at sa Radyo Pilipinas Facebook. At Miss Jessel, kasabay ng replay natin ay mapapanood din sa TV ang Tinig ng Kababaihan. Just tune in po sa TV Plus, Channel 3 at For the Box Channels 45 hanggang 49. Available din po ang ating past TNK episode sa PCW website, YouTube channel at Digital God Library. Kaya mga ka-TNK, sana po ay makahanap tayo ng oras para mapanood ninyo ang ating mga episode kung sakaling hindi po kayo nakatutok sa ating live stream ngayon. Okay, naku Miss Jessel, mukhang sigurado ako na may time ang mga ka-TNK natin dahil lalo na't special non-working holiday ngayon dahil ginugunita po natin ang death anniversary ni former Senator Benigno Ninoy Aquino Jr. na ama po ni former President Benigno Noynoy Aquino III at asawa rin po ni former President Corazon Cojuangco Aquino. Tama ka po, Miss Sharon, at bukod po riyan, ngayong buwan din ay pinagdiriwang natin ng Breastfeeding Awareness Month. Alinsunod po ito sa Republic Act number 10028 o ang Expanded Breastfeeding Promotion Act of 2009. At kaunting dagdag po, God alaman po, mga ka-TNK, way back in 1986, nilagdaan ni former President Cory Aquino ang Executive Order number 51 o ang National Code of Marketing of Breast Milk Substitutes, Breast Milk Supplements, and other related products na mas kilalang Milk Code. Tama po, Miss Sharon. At mula nga po nang ipinatupad ang Milk Code, mayroon ng mga karagdagang batas, polisiya at programa ang pamahalaan upang higit pang maprotektahan, maisulong at masuportahan ang breastfeeding at ang kalusugan at kapakanan ng mga ina at kanilang mga anak. Kaya naman, para sa ating episode ngayong araw, pag-uusapan po natin ang breastfeeding, an act of love and empowerment. Napaka-interesting ng ating topic ngayon, Miss Jessel. Pero bago tayo dumako sa ating talakayan, alamin muna natin ang ating featured God Work for the week. God work na good work? I-flex na yan! Sa featured God work, hindi lang basta pasado, dapat stand out sa pagbabago.
kung may game-changing na adhikain, deserve ipatrending. Para po sa ating featured God Work for the Week, good news po mula sa Dapitan City, Zamboanga del Norte. Bilang bahagi ng National Breastfeeding Awareness Month, isinagawa ng City Nutrition Division ang Infant and Young Child Feeding Advocacy noong Agosto 12 sa Barangay Talisay Covered Court katuwang ang City Health Office, Department of Health at City Population and Management Division. Dinaluhan ito ng mga buntis, lactating mothers at barangay nutrition scholars o BNS na binigyan ng impormasyon at praktikal na gabay tungkol sa infant and young child feeding, breastfeeding, complementary feeding at family planning. Mahalaga ang ganitong community-based initiatives dahil ipinapakita nitong ang breastfeeding support ay hindi dapat iatang lamang sa mga ina dahil sa pamamagitan ng patuloy na pagsasanay sa mga BNS tungkol sa kanilang papel sa pagsuporta sa mga lactating mothers at pagbuo ng breastfeeding support groups, mas napapalakas ang community-based support para sa breastfeeding. Maaari itong tularan ng ibang LGU sa pamamagitan ng pagpapalakas ng community-based education at support systems para sa mga ina at kanilang mga anak. Mula po sa Zamboanga del Norte, dumako naman po tayo sa Cebu City. Nagsagawa ang Philippine Pediatric Society Central Visayas Chapter ng Breastfeeding Advocacy Activity na may temang Kaabay Breastfeeding for a Sustainable Start, Strengthen What Works. Tinampok dito ang Latch o Love, Simultaneous Breastfeeding Initiative, pagkilala sa mother-baby-friendly workplaces at pagsusulong ng human milk donation at milk banking. Inilunsad din ang Mommy Buddy Network, isang peer mentoring initiative na nagbibigay ng support sa mga ina sa pamamagitan po ng kapwa-ina. Magandang halimbawa ito ng shared responsibility sa breastfeeding. Sa pamamagitan po ng workplace support, peer support networks at human milk donation at milk banking, mas napapalawak ang mga support system na tumutugon sa mga pangangailangan ng mga ina sa kanilang breastfeeding journey. Maaari itong maging modelo para sa ibang workplaces at komunidad na nais lumikha ng mas gender-responsive at breastfeeding-friendly na kapaligiran. At mula sa ating mga rehiyon, dumako naman tayo sa isa pang good news mula mismo sa Department of Health. Sa ilalim ng Pasyente Muna Agenda, naglabas ang DOH ng direktiba upang palakasin at pabilisin ang pagpapatupad ng mga umiiral na programa para sa breastfeeding, nutrition at maternal care. Ipagpapatuloy at paiigtingin ng DOH ang Infant and Young Child Feeding Program, kabilang ang unang yakap, skin-to-skin contact at breastfeeding sa unang oras ng buhay, exclusive breastfeeding sa unang 6 na buwan at ligtas na complementary feeding habang ipinagpapatuloy ang breastfeeding hanggang 2 taon at higit pa. Pinalalawak ng DOH ang mga programang nagtataguyod ng mother-baby-friendly workplaces at health facilities. Kabilang dito ang certification para sa mga workplace at mga accreditation ng mga health facility na sumusunod sa mga itinakdang pamantayan. Ang mga breastfeeding-friendly workplace ay kinakailangang magkaroon ng lactation stations at magbigay ng hindi bababa sa 40 minutes na lactation breaks na bahagi ng compensable working hours. Patuloy ding ipatutupad ang Milk Code at Republic Act No. 10028 o ang Expanded Breastfeeding Promotion Act. Makikipagtulungan din ng DOH sa mga local task force upang subaybayan ang pagsunod sa mga patakaran at maiwasan ng hindi otorisadong marketing ng breast milk substitutes. Kasama rin sa mga hakbang ang Philippine Multisectoral Nutrition Project Information System o PMNP-IS, isang integrated digital platform na ginagamit upang subaybayan at pag-ugnayin ang health, nutrition at social protection interventions para sa mga buntis, postpartum mothers at mga batang wala pang 2 taong gulang sa mga prioridad na LGU. Mahalaga ang ganitong sistema dahil pinagsasama nito ang health at social data at ipinapakita na ang breastfeeding at maternal and child health ay nangangailangan ng sistematikong suporta mula sa health facilities at workplaces hanggang sa social protection at local government services. Sa ganitong paraan, maisasabuhay ang gender-responsive governance at may papakita na mas nagiging posible at mas madali ang breastfeeding dahil hindi nag-iisa ang mga ina.
Okay, good job sa lahat ng ating kapwa Gadvocates sa kanilang mga God work na talaga namang good work. At mula po sa ating featured God work for the week ay dumako na tayo sa ating hashtag Say sa TNK. Oras na naman para sa hashtag Say sa TNK, kung saan natin pinupulsuhan ang ating mamamayan tungkol sa topic natin kada episode. Para sumali, bisitahin at i-follow ang PCW Facebook account sa @PCW.gov.ph, kung saan ipopost ang ating question of the week. Dito sa TNK, lahat tayo may say, kaya makipagtalo kaya na sa amin at sumali sa hashtag Say sa TNK. Narito na ang ating hashtag Say sa TNK Question of the Week. Ngayong breastfeeding month, ano ang pinakamahalagang suporta na maibibigay natin sa isang breastfeeding mom? Nakapost na po ito sa PCW Facebook page, official Viber channel at sa Gadvocates Community Facebook group kung saan maaari kayong mag-react o mag-share ng inyong mga insights. Tandaan, dito sa TNK, lahat tayo ay may say. At dahil lahat tayo ay may say, mahalagang malaman at maunawaan natin kung ano ba ang say ng Department of Health ngayong Breastfeeding Awareness Month. Kaya huwag kayong lilipat ng himpilan. Stay tuned lang dito sa Tinig ng Kababaihan. Huwag munang lilipat, may mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan. Lakas ng takbo, tinig kang tinig ng kababaihan. Tanong na madahalaga niyang Pagtataguyod sa pampinansyal na katayuan, ekonomiya at kabuhayan. Mga mekanismong pang-institusyon para sa pagsulong ng kababaihan. Sa media ay ang tamang pagsasalarawan. Tumayo, sumigaw, ikalat ang balita, pantay-pantay lahat, walang pinagkaiba. Nararapat na ipaglaban ng tama, ang susi ay nasa atin. Tumayo, sumigaw, ikalat ang balita, pantay-pantay lahat, walang pinagkaiba. Nararapat na ipaglaban ng tama, ang susi ay nasa atin. Kababaihan, kababaihan. Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. lakas ng takbo, tinig kang tinig ng kababaihan. Tanong na madahalaga niyang Kayo po ay nakatutok pa rin sa Tinig ng Kababaihan at para po sa ating episode na pinamagatang Breastfeeding, an Act of Love and Empowerment. Kasama pa rin po natin ngayon live via Zoom ang ating mga kapwa Gadvocates mula sa Children's Health and Development Division ng Department of Health. Mga ka-TNK, ikinagagalak po naming makasama ngayon sina Miss Jeneline S. Iganya, ang Supervising Health Program Officer, at Miss Eunice M. Taban, Senior Health Program Officer mula sa Department of Health. Happy TNK Day po sa inyo, Miss Jeneline and Miss Eunice. Welcome po sa Tinig ng Happy TNK Kababaihan. po. Okay. Sige po, diretso na po tayo, no? Miss Jeneline and Miss Eunice. Bilang pagdiriwang po ng Breastfeeding Month, bakit po mahalagang patuloy nating isulong ang pagpapasuso sa ating bansa? Kahit sino. Maraming salamat po. Maraming salamat sa pagkakataon na makasama kami sa Tinig ng Kababaihan. So, Mang Jessel, Charot, at po mga tagapakinig mo, napakahalaga po ng patuloy na pagsuporta sa breastfeeding o pagpapasuso. Kasi ito po yung isa sa mga paraan kung mabigyan po natin ng ang isang bata ng magandang simula. No? Paggatas po ng nanay o ng isang sakina ay ligtas, kompleto at angkop sa pangangailangan ng pagpapasuso. So, tayo po sa Department of Health, ang ating pong rekomendasyon ay
masimulan ang breastfeeding sa loob ng unang oras pagkapanganak ni mommy. At ngayon din po ay pagpatuloy niya ito na eksklusibo sa loob ng 6 na buwan. At kung kakayanin po, mag-breastfeed pa rin siya hanggat makakaya ng 2 taon o higit pa habang may kaagapay po na complementary. Ibang bilis, baka po may idadagdag pa siya. Yes po. So, thank you, Miss Jen. So, dagdagan ko lang po, na bukod po sa benepisyo sa kalusugan, atin pong ipinagdiriwang ang Breastfeeding Awareness Month bilang pagkilala sa pagpapasuso or breastfeeding bilang karapatan ng ina na maibigay sa isang bata ang pinakamainam na nutrisyon. Hindi dapat nakasalalay lamang sa ina ang tagumpay ng breastfeeding. Ito po ay isang shared responsibility o responsibilidad nating lahat na lumikha ng isang lipunan na nagbibigay sa bawat ina ng pagkakataon at suporta upang makapag-breastfeed. Kaya dapat itong suportahan ng bawat pamilya, komunidad, at workplace at ng ating health system. Thank you po. Salamat po. Bilang natawag nga po natin siya na shared responsibility po, Miss Jen and Miss Eunice. Bakit po sa tingin natin ay maituturing po na isang act of love and empowerment ang breastfeeding para sa ina, sanggol at buong pamilya? So, ang breastfeeding ay mga confident lang. Kasi yung gatas ng ina po ay nagbibigay sa couple ng pinakamainam na nutrisyon at protection laban sa mga infeksyon. Yung colostrum lang po, yung unang gatas na galing kay nanay. Pagkapanganak po, ito lang po yung tanging gatas na meron po tinatawag nating antibodies na hindi po natin makukuha sa kahit na anong iba pang gatas. Commercial na po. Pangalawa, pinagtitibay po kasi ng breastfeeding, actual na pagpapasuso po, yung physical at emotional bonding ng nanay at sa kanila. So, tuwing nagpapasuso po si mommy, naglalabas po tayo ng oxytocin, which is a hormone po, a love hormone, na nakakatulong po para sa magandang pagdaloy sa gatas. Meron pa pong idadagdag? Yes po. So, ang breastfeeding po ay isa naman pong act of empowerment dahil binibigyan ito ang ina ng kakayahan at kumpiyansa na tugunan ang pangangailangan ng kanyang anak. So kapag madalas at tuloy-tuloy ang pagpapasuso, natutulungan po nitong mapanatili ang produksyon ng breast milk at masuportahan ang patuloy na pagpapasuso hanggang 2 taon o higit pa. Pero tatandaan po natin na ang empowerment ay hindi nangangahulugan dapat na gawin ng ina ang lahat ng mag-isa. Ang tunay na empowerment po ay mangyayari lamang kapag may suporta siya mula sa kanyang asawa, sa partner niya, sa pamilya, sa mga health workers, sa mga employers po at sa ating community. So kapag sama-sama ang suporta, mas nagiging posible po at sustainable ang mga breastfeeding practices. Okay. Ano po naman ang pangunahing benepisyo although na-mention nyo na ang breastfeeding para sa kalusugan ng sanggol at ng ina, although na-mention nyo na po, sa ina po, ano po ang benefits nito? Siguro ako na po yung sasagot nito part na to. Yung benefits po talaga ng breastfeeding sa isang nanay. Unang-una po, tinulungan po nito yung isang nanay na makarecover na mas mabilis ng pagkapanganak. So, yung kalusugan po ng nanay, mas madali po na-restore back to sa pre-pregnant health. And then, tumutulong din po actually ang breastfeeding, ng act of breastfeeding, para po mas maging mababa yung chance na nila magkaroon po ng mga cancers like breast cancer or ovarian cancer. At higit sa lahat, isa din po siyang form ng natural contraception. Kasi kapag po nag-breastfeed si mommy, mas tumatagal po yung chance na mabuntis po siya ulit habang nag-breastfeed. At higit sa lahat, it's a form of relaxation for mommy. Lalo na kapag po mas tuloy-tuloy yung pag-breastfeed niya, hindi siya masyado na-stress pag nagpapasuso po siyang baby. So ating pong tatandaan, wala talagang ibang commercial na gatas na tunay na makapapalit po doon sa beneficyong hatid ng breast milk or yung gatas lang. Follow-up lang po na question. Kasi meron yung daughter-in-law ko ay, kasi nga 'di ba sabi pagka nagbe-breastfeed ay hindi nabubuntis.
hanggang kailan? Hanggang ilang months na hindi mabubuntis? Kasi nagulat na lang yung aking daughter-in-law na after 5 months, nabuntis na pala siya. Gaano kahaba yung ganon? Kasi ang ano niya, actually Thinking, ako oo. din, pag basta nag-breastfeed ay hindi mabubuntis. Paano, paki-explain po yon. Ayun po. So yung lactation amenorrhea method po is a form of family planning or natural family planning kung saan naturally po kung ang isa pong babae nakakapanganak pa lang. Usually po hanggang 6 na buwan, minsan nag-extend pa po yun. Kung consistent po yung kanyang pag-breastfeed kay baby, yun po kanyang hormone, no, prevents her from actually para mahinog po or magkaroon siya maging active, maging mature po yung egg cell niya to conceive. So, kung mas consistent po yung pag-breastfeed niya, kahit po beyond dun sa exclusive breastfeeding period, minsan umaabot po ng hanggang 8 to 1 year, no? Talaga? Pwede pong ma-delay talaga yung pregnancy kasi hindi po nagmamature yung egg cell because of dun sa hormones no, na produce along with the breastfeed. Kaya lang po, no, meron din po mga instances na masyado pong confident yung or masyado nag-rely po dun sa LAM or lactation amenorrhea method, breastfeeding, pero hindi po talaga sila sustained yung breastfeeding. No? So, we really have to check or couple our natural family planning ng lab with other forms of contraception, no? Kung kinakailangan, para po masiguro na kung talaga pong gusto natin ng breastfeeding, para hindi po agad mabuntis, no? We need to also couple it with proper counseling with our FP experts as well as other forms of family planning. So, ayun. Okay. Nasagot ba, Miss Oo, Sharon? nasagot. Tsaka kailangan consistent. Baka kasi nga, syempre, nag-aano na siya ng solid food. Opo, na Kaya- parang ano pala siya, hindi Hindi tayo siya- pwedeng fully mag-rely Oo. doon sa natural family planning na nagkukuha natin no, doon sa breastfeeding ng mga mothers po. Ayun po, no. So, sa mga ka-TNK po, no, ang benefits daw po nito sa mother ay yung makaka-recover daw po easily, no. And very important po na maka-recover agad po yung mga mothers kasi grabe din po ang panganganak and of course yung ating mga after giving birth na recoveries po. Ayan po, no? So, Miss May and Miss Jen, kanina po nabanggit na natin yung mga benefits, ganyan. Ngayon naman po, pag-usapan natin ano po yung mga karaniwang hamon na nararanasan ng mga nagpapasusong ina, lalo na po yung mga working mothers, no? At paano po sila masusuportahan ng kanilang pamilya, komunidad, at mga kasama po sa buhay, and ano rin po kaya yung mga mahalagang papel po ng mga ama, no, yung mga partners nila or ng mga husbands nila, employers, health workers, at iba pang sektor sa pagkakaroon po natin ng breastfeeding friendly environment. So, tama po yun, no, na yung mga nanay po natin, no, during pregnancy pa lang hanggang sa mga anak sila ay nakararanas sila ng iba't ibang challenges para bago nila matawag na isang successful yung kanilang breastfeeding journey. So actually, bago pa lang mga anak, marami ng nanay, lalo na yung mga first-time mothers na nag-aalala kung magkakaroon ba sila ng sapat na kakayahan upang matugunan yung nutritional needs ng kanilang baby. Kaya mahalagang maagang mabigyan ang mga ina ng tamang impormasyon, counseling at practical support bago pa man sila manganak. So during this stage, no, kung sila ay nagbe-visit sa kanilang mga antenatal clinics, maganda na masuportahan sila ng kanilang mga asawa or mga kasama sa bahay, no? Para hindi lamang siya yung parte ng pregnancy. Then pagkapanganak naman, maaaring makaranas si mommy ng mga breast engorgement or pananakit ng dibdib or discomfort. So ito po ay nangyayari lalo na kapag hindi regular na nailalabas ang breast milk. Kaya mahalaga na matutunan ang breastfeeding on demand at ang tamang pag-hand express ng gatas kung kinakailangan. So pagbalik naman niya sa trabaho, isa sa pinakamalaking challenge ay yung pagpapatuloy ng eksklusibong breastfeeding ni baby habang nagtatrabaho si mommy. So dito pumapasok ang kahalagahan ng isang mother-baby friendly workplace sa tulong ng ating mga employers. So ito ay isang lugar kung saan may sapat na polisiya,
at nakalaan na oras at espasyo para makapag-breastfeed o makapag-express ng breast milk ang isang ina sa malinis, pribado at angkop na lactation stations. Follow up po, na-mention nyo, ma'am, na kapag nasa workplace po, 'di ba, nakakapag-express ng milk no si mommy, no? Hanggang kailan na nasa freezer, hanggang kailan, sabihin, ilang days, weeks, months ang mother's milk na nasa freezer na pwedeng gamitin? Yung mga ina-express po or hand-express na gatas, no, usually kapag freshly expressed siya, Yes. dapat within 24 hours makonsume na sana ng baby, no? To make sure lang na yung mga possible microbes no ay hindi na mag-grow dun sa gatas para ma-ensure lang din natin na safe yung ipapakain natin sa mga bata. Pero po, pagka kunyari in-express, tapos ng mother, kasi nga nasa workplace, inilalagay, meron po kasing freezer sa workplace na nilalagay niya. Pwede po ba yon? Ilang days pwede yon na mapasuso or maibigay kay baby? Actually, kung tama po yung pag-freeze ng gatas, no, it could last for weeks or months. Kaya lang, hindi natin basta pwedeng sabihin na porket naka-freezer ay safe na agad, no? Kasi meron tayong mga standards na sinusunod. Kaya lang, hindi naman natin siya parang namomonitor sa bawat workplaces or lactation stations. So, maganda na kung makapag-express ang nanay is as much as possible, makonsume po kaagad. Okay. Yes po. Kaya kunyari, kung hindi niya nagamit, for ilang itatapon niya na. Kasi Yes po. oo, kasi marami siyang gatas. Kaya laging na-express niya sa workplace and then inilalagay nga sa freezer. Pero yun nga yung sinabi niyo, within 24 hours lang, Kasi hindi nga sure what if kung nag-brown out or, di ba? Ganun po kahalaga ang mga lactation stations po sa ating mga workplaces. Kaya sana lahat po ng ating mga employers ay nakikinig po at magkaroon po tayo ng mas inclusive po ng mga workplaces, especially for our breastfeeding mothers. Kumbaga consistent yung lamig, ganun po ba? Yes po. So, actually, sa mga human milk banks po, no, meron pong specific na temperatures na sinusundan para lang masigurado na ligtas yung gatas. So, kung yung mga nanay po ay meron naman po mga extra din na breast milk, no, para hindi rin po masayang ito, kung hindi man makonsume or pwede rin silang pumunta sa mga human milk banks para po mag-donate. Para po makatulong din, no, sa mga bata na mas nangangailangan po ng gatas. Okay. Dito sa Quezon City, Miss Sharon, meron tayong milk bank dito. Nasaan? Sa LGU po ng QC. Ng And, Quezon City. sila, awardee sila ng ating GADLH last year po. Maraming salamat po, Miss May and Miss Jen, sa mga binahagi po ninyo sa amin. Mga ka-TNK, pansamantala po muna nating puputulin ang ating usapan para magbigay daan sa ilang paalala mula sa ating himpilan. Magbabalik po ang Tinig ng Kababaihan. Huwag munang lilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan. Lakas ng takbo, tinig kang tinig ng kababaihan. Tanong na madahalaga niyang Game, 1, 2, and... Paatuhon, balikat ulo, itapwetan, may wangat sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Ang sumit-sit ay bang-mang-mang, ang sumipol ay bang-hunghang. Ang babae sa lansangan, huwag iritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
huwag iritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Chong, 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 pasipol-sipol, mga manong sa labas. Pagtigil at gumalang, kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Lakas ng takbo, tinig kang tinig ng kababaihan. Tanong na madahalaga niyang Para po sa pagpapatuloy ng ating episode na pinamagatang Breastfeeding, an Act of Love and Empowerment, kasama pa rin po natin ngayon live via Zoom sina Miss Jeneline Iganya at Miss Eunice Taban mula po sa Department of Health. Ayan. Miss Eunice at Miss Jeneline. Ano-ano po ang mga batas, polisiya at serbisyong ipinatutupad ng pamahalaan na sumusuporta po sa karapatan ng mga ina na magpasuso? Yan. So, para naman po sa mga batas, so marami po tayong existing po no, na batas na tumutukoy po sa karapatan ng ina upang makapagbigay ng sapat na nutrisyon sa pamamagitan po ng breastfeeding. So, una na po dito yung Republic Act 7600 or yung Rooming In and Breastfeeding Act. So, ito po yung nagtataguyod no, ng programang Unang Yakap para sa immediate skin-to-skin at breastfeeding initiation po sa unang oras kapag after po manganak ng isang nanay ng kanyang para sa kanyang sanggol. So, kasama na din po dito yung rooming in at exclusive breastfeeding po sa loob ng mga health facilities. Tapos, after po nung RA 7600, yung amendment po nito is yung Expanded Breastfeeding Promotion Act, which is yung nagtataguyod po ng breastfeeding at nag-aatas ng lactation support sa mga workplace at pampublikong lugar. No? So, ito po yung mga tinatawag natin ng mga lactation stations, yung mga mother-baby friendly lactation stations. Then, meron din po tayong Executive Order number 51, yung nabanggit po kanina ni Ms. Sharon, which is yung Philippine Milk Code. So, ito naman po yung nagpoprotekta sa breastfeeding at nagre-regulate ng marketing ng mga breast milk substitutes. Meron din po tayong mga polisiya para naman po sa mga maternity protection, kabilang na ang 105-day expanded maternity leave law. So, ito pong lahat ng batas na ito ay tumutukoy po sa karapatan po ng nanay para mag-breastfeed. So, sa mga health facilities naman po at communities, patuloy ding sinusulong ang mga counseling, breastfeeding support at iba pang maternal and child health and nutrition services upang matulungan ang mga ina na makapagsimula at makapagpatuloy po ang kanilang breastfeeding. Okay. Marami pa rin pong umiiral na maling paniniwala tungkol sa breastfeeding. Ano po ang ilan sa mga ito? At ano po ang tamang impormasyon na dapat malaman ng publiko? Kasi marami talagang, lalong-lalo na po sa mga bagong ina na nagsasabi na wala silang gatas. Paano po tatanggalin o yung maling mindset na yon, lalong-lalo na po sa mga bagong ina? Ito po yung sa pinakauna at nangungunang dahilan ng kapatid po yung pinagiging successful ng breastfeeding, lalo na ng mga breast type moms. So, yung kung kukulang ang gatas po, so ang usual po nilang go-to ay yung kung ating commercial formula, kasi hindi po talaga natin gusto. Kasi once they transition to infant formula, dito po mas dumadami complication at mas naging high risk yung ating mga bata because of the need for proper preparation. So, yun po kulang ang gatas, tutukusin mo. Ang mechanism po kasi ng pagpapasuso, no, ito po ay base sa demand o panganganak. So, syempre po, habang kakapanganak na lang, maliit pa si baby, maliit lang din po yung pangangailangan niya for gatas. So, hindi po siya all throughout, no, ay magkakapareho yung volume or requirement niya per breastfeed. So, habang lumalaki si baby, doon din po dumadami yung need niya for gatas at alam din po ng katawan. So, nag-respond siya dun sa demand na pangangailangan.
So yun po yung una. So usually po kami po sa Department of Health, we have our training of trainers, we have our lactation management training para po turuan po yung ating mga health professional, volunteer health workers, as well as our support groups, no, kung paano po magbigay ng tamang informasyon at support ng mga breastfeeders natin na nakaka-experience po ng ganitong challenges at talagang gusto nang sumuko no, sa unang yugto pa lang na kayong breastfeeding. So yun po isang lagi namin sinasabi, no, laway lang ang puhunan natin para po mataguyod yung breastfeeding. At ang breastfeeding po talaga ay nagpapasalitan. So napakalaki po ng role support groups including our yung fathers, no, yung husbands, yung grandparents, carers, at saka po yung mga health workers natin para ma-ensure na ma-counter natin yung mga ganitong paniniwala ng correct information and tamang support. Miss Jeneline, parang yung iyong audio ay parang medyo hindi malinaw. Ayan, sorry po. Ayan, mas malinaw na po. Opo. Ma'am, tanong lang din, may mga instances ba na hindi talaga nakaka-produce yung isang mother ng gatas? Kunwari, sa una niyang baby, wala. Tapos, and then sa susunod niya na anak, wala pa din. Parang ganun po. Or ano po talaga siya? Nade-develop naman siya talaga. Yeah. So, unless meron po tayong very rare na genetic disorder na hindi talaga tayo makapag-produce, which is I think less than 1% ng population, no? Actually, ng buong populasyon, no? That's only 1%. In fact, we have our partners, no, na talagang kayang-kaya po nilang magpalactate kahit po hindi ka po nabuntis, hindi ka ba, or kahit lola ka na, they are able to actually relactate. So, there's a group na tumutulong po sa Department of Health na magturo po ng proper na pagmamassage po, no, para matulungan yung lactation. So, ito po is very crucial kasi yun nga po, no, minsan it's just an issue of stress kasi napoprostrate yung mothers na hindi nga siya makapag-produce or sobrang painful kasi nga hindi na-release ng maayos yung breast milk. So, yun po, there is a chance po na hindi ka talaga makapag-produce but that's 1%, no? Very rare po siya na situation. Most of the time, lalo na kung kayo po ay talagang babae at meron po kayong breast, so you can actually breastfeed. Meron po akong kakilala na, as in, lola na po talaga siya. Once they were experienced that lactation massage, no, they were able to produce milk and in fact, nakapag-produce pa po siya ng milk para sa mga apo niya. So, ito po ay isang skill din na tinuturo po namin through capacity building with our partners. Ayun. So, may capacity building naman po pala. Na-mention nyo, Miss Jeneline, kanina na ang newborn baby ay maliit lang ang kailangang gatas. Kasi ang tendency kasi pag bagong panganak, parang kasi nga pag umiyak, parang naku, wala akong gatas, bibili na agad ng formula. Yung sinabi nyo po na konti lang ang kailangang gatas ng newborn baby. Gaano po kaliit o kalaki ang tiyan ng newborn baby? Yeah. So, yung amin pong usual na local illustration kapag po newborn, no, kasing laki lang po siya ng maliit na kalamansi. Ganun lang po kalaki yung kanyang stomach. So imagine parang ilang lang po yun pag nag-breastfeed ka, ilang pumps lang or ilang sup-sup lang yun ni baby kay mami, no. And then mabilis din silang magutom because of that small capacity ng kanilang child. So parang after ilang months or a few weeks, that will increase to the size of a kamatis, no, hanggang sa unti-unti siyang lumaki. And then yung demand nila will also increase. Yes po. So, imagine ganun lang siya kaunti sa umpisa. Kaya talagang dapat hindi ma-frustrate yung mga mami. Kasi once nag-stop na si babyng makakuha na ng sufficient na gatas, okay na po yun. Hindi talaga natin ina-expect na sobrang dami talaga niya at the beginning. Kaya dapat hindi ma-stress sa mga newborn o bagong panganak ng mga mami na akala nila kasi kaya umiiyak ay gusto ng kunyari gutom. Pero baka nga kailangan lang ng hug, di ba? Or ihele or ganyan. Kaya kasing liit lang pala ng kalamansi ang tiyan ng newborn baby. Yan. Sana marinig po yan ng ating mga kababaihan at yung mga bago, yung ikakasal at mga magiging ina. Opo. Salamat po, Miss Eunice and Miss Jeneline. Paano po, sa pagpapatuloy po ng ating usapan, paano po nakakatulong ang pagsusulong ng breastfeeding sa pagtataguyod ng gender equality, pagpapalakas ng kababaihan at pagbuo ng mas malusog na komunidad? Ang breastfeeding po, no, ay isang mahalagang koneksyon
sa gender equality dahil kinikilala nito ang natatanging pangangailangan po ng kababaihan habang tinitiyak na hindi sila napipilitang mamili sa pagitan ng pagiging ina at pagiging bahagi ng workforce o komunidad. So, I think based dun sa latest po na PSA data, no, halos half ng population ng mga kababaihan ay nasa workforce na. No? So, maganda na masuportahan natin sila na ma-practice pa rin yung pag-breastfeeding kahit na sila ay nagtatrabaho na po, no. So, kailangan nating linawin na ang gender equality po, no, does not mean that mother should carry yung responsibility alone. So, sa halip, nangangahulugan po ito ng pagkakaroon ng mga policies, services at social support na nagbibigay sa kababaihan ng tunay na choice at pagkakataong magpasuso ng walang diskriminasyon o stigma. So kapag sinusuportahan natin ang mga breastfeeding mothers, namumuhunan din tayo hindi lamang sa kababaihan at kanilang mga anak, kundi sa mas malusog, mas produktibo at mas supportive din na komunidad. Okay, marami pong salamat sa inyong mga ibinahagi, Miss Jeneline and Miss Eunice. Ano po? Ngayon naman ay balikan po natin ang say ng ating mga ka-TNK sa ating question of the week na ngayong breastfeeding month, ano ang pinakamahalagang suporta na maibibigay natin sa isang breastfeeding mom? Ito po, yes. Ang say ni Grace Fernandez, pagkakaroon ng ligtas na espasyo sa mga pampublikong lugar para makapagpasuso ang isang ina ng ligtas, komportable at hindi nakakaranas ng diskriminasyon at panghuhusga. Sabi nga, it takes a village to raise a child. Yes, totoo yan. At sinabi naman po, o say naman po ni Sean Kyle Flores, una rito ay ang pagkakaroon ng malusog na pangangatawan, pag-iwas sa anumang masamang gawain tulad ng pag-inom ng alak, paninigarilyo at paggamit ng illegal na droga. Kapag nasa tamang nutrisyon ng isang buntis o ina, mas nagiging maayos ang pagpapalaki sa bata. At say naman ng ating ka-TNK na si Jonalyn Lagmay, ang pinakamahalagang suporta ay paggalang, pag-unawa, pagbibigay ng maayos na lugar at pagtulong sa gawain upang hindi sila mahirapan. Okay, maraming salamat po sa mga nagbigay ng kanilang insights. Sa ating pagbabalik, alamin naman po natin kung anong masasabi ng ating mga panauhin sa say ng ating mga ka-TNK. Abangan po yan dito lang sa Tinig ng Kababaihan. Huwag munang lilipat, may mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan. Lakas ng takbo, tinig kang tinig ng kababaihan. Tanong na madahalaga niyang Di ka kukupas dahil ikaw ay ginto. Ginto. Ikaw ay ginto. Kaya mong itaguyod ang karapatang pantao. Kung kaya nila, kaya mo rin ito. Kaya't wag mong kalimutan, ikaw ay ginto. dapat bigyan ng halaga. Lahat ng tayo nagmula sa iyong sinapupunan. Ikaw may karapatang magdesisyon. Ang bagno sa ekonomiya ay hindi naiba. Hindi naiba sa aming kalalakihan. Isigaw sa maglabayan ang iyong kakayahan. Sa kaunlaran na kayang iyong maiambag. Ikay dito dapat bigyan ng karangalan. Sa tibay mo pusay, talisay kang tunay. May taglading ka mangha-mangha. Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Lakas ng takbo, tinig kang tinig ng kababaihan. Tanong na madahalaga niyang Sa ngayon po, no, na-mention ni Ma'am Eunice kanina, ang atin pong existing na batas ay binibigyan lang po ng maternity leave na 105 days ang isang ina, no. Ang hiling po sana natin, no, is madagdagan pa natin 'yon, no, na mas ma-expand pa po, no, kung kaya po 180 days, no, para masigurado yung 6 months na eksklusibong pagpapasuso ni the baby. At alam ko po marami pong mga
working moms ang matutuwa kung ang maternity leave will be expanded to at least 180 days, no? Para po talagang ma-expand at ma-achieve natin yung target natin na exclusive breastfeeding for the first 6 months. So, at saka po yung huling mensahe siguro is talagang walang ina ang talagang mag-go through sa breastfeeding journey alone, no? Nandito po tayo sa Department of Health. Marami po tayong mga support groups na nandiyan down to the LGU levels at the grassroots para po tulungan kayo na bigyan kayo ng tamang informasyon at suportahan kayo sa inyong breastfeeding journey. Maraming salamat po. Si Miss Eunice? Yun po. So, salamat po no, sa mga answer po ng ating mga ka-TNK. No? So, tama po yun. No? Dapat po nating tandaan na ang breastfeeding ay isa pong shared responsibility. So, dapat po itong pangalagaan ng bawat isa sa atin, hindi lang po ng nanay. So, yung bawat po contribution natin sa pagsuporta sa isang ina ay ambag para po magkaroon ng mas malusog na mga anak o mga bata at mas matatag na pamilya ang ating lipunan. So, ayun, marami pong salamat no, sa opportunity po na makapag-join po sa inyong program. Ito po ay napakagandang platform actually para po mabigyan ng boses o ipaalam po sa publiko kung ano po ba yung mga karapatan ng mga kababaihan para mabigyan po sila ng kaalaman kung ano yung nararapat no, para sa kanila para magkaroon sila ng kalayaan at confidence na ipagpatuloy yung kanilang mga breastfeeding practices. So yun po. Maraming salamat po ulit. Muli, maraming salamat po kay Thank Miss you. Jeneline Iganya, ang Supervising Health Program Officer, at Miss Eunice Taban, ang Senior Health Program Officer mula po sa Children's Health and Development Division ng Department of Health. Salamat din po sa lahat ng ating mga kapwa advocates mula sa DOH. Maraming pong salamat at sa puntong ito, mga ka-TNK, nais nating pasalamatan ang Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, ang Radyo Pilipinas sa pamumuno po ni Officer in Charge Sir Alan Alianige at ang lahat ng mga production personnel na nakatuwang natin sa broadcast ngayong araw. Salamat din po sa mga nakasama natin mula sa Philippine Commission on Women na pinamumunuan po ni Chairperson Ermelita Vival de Avilla at sa Social Marketing Section ng PCW na bumubuo sa TNK Production Team. At syempre tandaan, ang breastfeeding ay hindi lamang tungkol sa pagbibigay ng sustansya sa isang bata. Ito rin po ay tungkol sa pagbibigay ng sapat na suporta, proteksyon at pagkakataon sa bawat ina na maipagpatuloy ang kanyang breastfeeding journey, hindi lamang para sa sarili, kundi para rin po sa anak na kanyang inaalagaan. Pinalalakas at inihahanda para sa kinabukasan. Mga ka-TNK, ako po si Sharon Enriquez. At kapag sama-sama ang pamilya, komunidad, workplaces, health sector at pamahalaan sa pagbibigay ng suportang kailangan ng mga ina, mas nagiging posible at mas madali ang breastfeeding. Dahil ang women empowerment ay nangangahulugan ding pagtiyak na hindi nag-iisa ang mga kababaihan sa iba't ibang yugto ng kanilang buhay. Mga ka-TNK, sa ngalan po ni Ms. Honey Castro, ako po si Jessel Aquino. Happy Breastfeeding Awareness Month, mga ka-TNK. At manatiling nakatutok sa ating himpilan hanggang sa susunod na episode ng ating programang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madahalaga niyang di matatawaran. Lapas ng may mga sigabong pagdiriwang sa pakinabang na